Ang simula. Si Hashirama ay ipinanganak noong panahon ng digmaang estado, ang panganay sa 4 na anak ni Botsuma Senjo. Lumaki si Hashirama at ang kanyang mga kapatid sa larangan ng digmaan. Patuloy na nakikipagdigma sa mga karibal ng Senjo, ang Uchiha. Sa kanyang mga bihirang oras ng pahinga, nakilala ni Hashirama ang isang batang lalaki na kasing edad niya na nagngangalang Madara. Mabilis na nagkaroon ng palakaibigang pagtatalo ang dalawa, maging sa paglalaro ng bato sa ilog o sa pag-ihi sa mga ilog, kung saan karaniwang nananalo si Hashirama sa kanilang mga paligsahan. Hindi inaprubahan ni Hashirama ang kaugaliang ito ng pagpapadala ng mga bata upang lumaban at mamatay, naniniwala siyang magpapalala lamang ito sa sama ng loob sa pagitan ng Senjo at Uchiha, na magdudulot ng higit pang pagkamatay. Matapos ang pagkamatay ng kanilang kapatid na si Kawarama at kalaunan ay si Itama, ipinagpa siya sina Hashirama at ang kanyang natitirang kapatid na si Tobirama na kailangang ipatupad ang isang bagong sistema ng shinobi upang wakasan ang ikot ng pagkamatay ng mga bata, isang sistema na mangangailangan ng alyansa sa pagitan ng Senjo at Uchiha. Tulad ni Hashirama, si Madara ay isang shinobi din na nawalan ng mga kapatid sa larangan ng digmaan. Sama-sama, naisip nila ang isang mundo kung saan ang mga batang tulad nila ay hindi na kailangang lumaban at kung saan ang kanilang mga kapatid ay ligtas mula sa pinsala. Bilang pag-iingat, hindi sinabi ni Hashirama at Madara ang kanilang mga pangalan ng pamilya, ngunit gayunpaman natuklasan nila ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Si Hashirama ay isang Senjo, si Madara ay isang Uchiha. Tungkulin nilang patayin ang isa't isa. Ibinukod ni Hashirama ang kanyang tungkulin, ayaw niyang patayin ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, nagpasya si Madara na ang kanilang mga pangarap para sa isang mapayapang mundo ay imposible, at sa makatuwid ay tinapos ang kanilang pagkakaibigan upang mapatay nila ang isa't isa ng walang pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na taon, patuloy na nagkita sina Hashirama at Madara sa pakikipaglaban. Hindi kailanman nagawang patayin ni Hashirama ang isang taong itinuturing pa rin niyang kaibigan, at hindi kailanman natalo ni Madara ang nakahihigit na kakayahan ni Hashirama. Sa paglipas ng panahon, parehong sina Madara at Hashirama, ay naging mga pinuno ng kanilang mga angkan. Sa ilalim ng pamumuno ni Hashirama at pambihirang kakayahan ng ninja, nagsimulang talunin ng Senjo ang angkan ng Uchiha, hanggang sa isang punto, nakuha ni Hashirama sina Madara at Izuna sa kanyang awa. Gayunpaman, hindi nakahanap ng lakas ng loob na patayin ang kanyang kaibigan noong pagkabata, sinubukan ni Hashirama na hikayatin si Madara na pag-isahin ang kanilang dalawang angkan upang matupad ang kanilang mga pangarap noong bata pa sila. Kumbinsido ng isang sugatang Izuna si Madara, at umatras sila, na nagudyok kay Hashirama na magpadala ng kahilingan para sa tigil putukan. Kahit na ang ilang Uchiha ay nakakita ng alok na lalong nakakaakit, ayaw tanggapin ni Madara matapos patayin ni Tobirama ang kanyang huling natitirang kapatid, si Izuna. Hindi ito nagpigil sa ilang Uchiha na tumakas sa Senjo upang mailigtas ang kanilang sarili. Dahil sa kalungkutan, gumawa si Madara ng huling pagtatanggol laban kay Hashirama at sa Senjo, at agad na natalo. Sinubukan ni Tobirama na patayin si Madara upang wakasan na ang pakikipaglaban, ngunit pinigilan siya ni Hashirama. Alam niyang magpapasimula lamang ito ng puot sa pagitan ng Senjo at Uchiha. Sa mungkahi ni Madara, inalok ni Hashirama na patayin ang sarili upang makamit ang isang mapayapang resolusyon. Habang handa na siyang wakasan ang kanyang sariling buhay, pinigilan siya ni Madara, na naantig sa kilos at pumayag sa kapayapaan. Ang Senjo, ang Uchiha, at ang lahat ng kanilang mga kaalyadong angkan ay nagsama-sama upang magtatag ng isang nayon ng kapayapaan, kung saan ang mga bata ay hindi na kailangang mamatay sa digmaan. Sina Hashirama at Madara, na muling binuhay ang kanilang pagkakaibigan noong pagkabata, ay tinawag ang nayon na Konohagakure. Ang iba pang mga bansa ay malapit nang sundin ang halimbawa ng Konohagakure at magtayo ng kanilang sariling mga nakatagong nayon. Kahit na nilikha ni Hashirama ang karamihan sa infrastruktura ng nayon gamit ang kanyang mga kakayahan sa pagpapalabas ng kahoy, nais niya na si Madara ang maging Hokage, ang pinuno at tagapagtanggol ng nayon. Sa pagpupumilit ni Tobirama, ang posisyon ng Hokage ay binuksan para sa boto ng mga mamamayan ng Konoha, at si Hashirama ang kanilang nahalal sa tungkulin. Nais ni Hashirama na maging tagapayo niya si Madara upang mapabuti ang kanyang katayuan sa mga mamamayan,
at balang araw ay palitan siya bilang pangalawang Hokage. Naramdaman ni Madara na ang posisyon na iyon ay tiyak na mapupunta kay Tobirama, na magtatapos naman sa kanyang buhay, at masama para sa Uchiha. Habang mabilis na bumababa ang kanyang posisyon sa Konoha, nagpasya si Madara na ang nayon ay isang nabigong eksperimento at iniwan ito, na balak na bumalik sa isang araw upang harapin muli si Hashirama sa digmaan. Tapat sa kanyang pangako, sa huli ay sinalakay ni Madara ang Konohagakure sa maraming pagkakataon. Matapos ang hindi mabilang na mga laban, at kasama ang Ninetales sa ilalim ng kanyang kontrol, hinamon ni Madara si Hashirama sa isang huling paligsahan. Ang kapangyarihan ng Ninetales, pati na rin ang mga pagsisikap ni Hashirama na mahuli at pigilan ito, ay sumira sa tanawin na nag-ukit ng kung ano ang kalaunan ay tatawaging Valley of the End. Ginugol ni Hashirama ang tagal ng kanilang laban sa pagsisikap na makipagkatwiran kay Madara, ngunit patuloy na nakipaglaban si Madara hanggang sa napagod siya upang mapanatili ang kanyang Sharingan na aktibo. Pinahintulutan nitong ma-distract siya ni Hashirama gamit ang Wood Clone, habang ang tunay na Hashirama ay sinaksak siya sa likod. Bumagsak si Madara, at bago mamatay, napansin kung gaano nagbago si Hashirama mula noong sila ay mga bata pa. Sa kasunod ng laban, itinago ni Tobirama ang katawan ni Madara, at ikinulong ng asawa ni Hashirama na si Mito ang Ninetales sa kanyang sarili upang mapigilan ito. Sa isang panahon, payapa ang lahat. Tinulungan ni Hashirama na sanayin ang isa sa mga estudyante ni Tobirama, si Hiruzen Sarutobi. Naspoil niya ang kanyang unang apo, si Tsunade. Ikinulong niya ang mga Scroll of Seals, ang Kinjutsu na nakapaloob dito ay hindi na kailangan sa mundong kanyang nilikha. Ngunit ang kapayapaang pinaghirapan ni Hashirama ay nagsimulang magkawatak-watak. Sa isang punto, ipinadala ng Takegakure si Kakuzo upang patayin siya. Kahit na natalo niya si Kakuzo, nagsimula ang iba pang mga digmaan, at sa panahon ng unang Shinobi World War, si Hashirama, na sabik na bumuo ng isang pangmatagalang kapayapaan sa iba pang mga nayon, ay nagtipon ng isang Kage Summit upang may bahagi niya ang mga tailed beasts na nakuha ng Konoha sa kanila, sa gayon ay balanse ang kapangyarihan sa kanilang mga sarili. Ngunit ang pakikipagtulungan ay hindi magiging kasing simple ng inaasahan ni Hashirama. Una sa pamamagitan ng pangangailangan ni Tobirama na ang iba pang mga nayon ay magbayad para sa mga tailed beasts na natanggap nila, pagkatapos ay sa pamamagitan ng unang Kazekaging pera at teritoryo kapalit ng isang tailed beast. Habang nagsimula ng lumaki ang kaguluhan, ibinahagi ni Hashirama ang kanyang takot na ang anumang kasunduan na kanilang gagawin ay pansamantala lamang, ang mga susunod na henerasyon ay maaaring bumuo ng isang pangmatagalang pagkakaisa. Sa huli, ang hangarin ni Hashirama para sa kapayapaan ay hindi magaganap sa kanyang buhay, at namatay siya habang nagsimulang umunlad ang Konohagakure. Bago siya mamatay, ipinasa niya ang titulo ng Hokage kay Tobirama, at binilin siyang huwag tratuhin ng masama ang Uchiha. Salamat sa panonood. Kung gusto mo ng part 2, mag-comment ka lang sa baba.